Hindi nagbibindisyon ng papel ang mga pare. Tandaan nyo yan. Pero ito balikan natin yung impeachment. Napakaganda nito, no? Kasi talagang yung bloodbath, gusto natin mangyari yon pero gusto natin safe. Maging safe si VP Sara Duterte, may Duterte pa rin na makatakbo. Pero kung hindi papala rin, kung hindi pagkakaloob ng Diyos, wala po tayong magagawa. Pero sa tingin, balay mo naman, magtagumpay itong mga kongresista, mga demonyo. Di ba? Itong mga satanas na kongresista na talagang gusto pa lumpuhin ng mga Duterte. Kasi malay mo, kumagat yung pamisa-misa nila kanina, may pabas-bas-bas-bas pa ng gano'n, para mga tanga eh. Alam mo, kayong mga kongresista, bilang Katoliko, ikinakahiya ko kayo. Hindi ganyan na Katoliko. Yung mga pari naman na tinotolerate yung ganitong gawain, shame on you. Binabastos nyo. No? Binabastos nyo ang Katoliko, binabastos nyo ang relihiyon. Alam nyo ba kung ano binibindisyonan? Ang binibindisyonan sa Katoliko, yung 7 sakramento, hindi nagbibindisyon ng papel ang mga pare. Tandaan nyo yan. Kaya hindi kayo ginagalang eh. Unang-unang gawin nyo ako Katoliko ako. Unang-unang gawin nyo, ayusin nyo ang pagmimisa. Sitahin nyo yung mga naka-sleeveless. Sitahin nyo yung mga naka-miniskirt. Huwag lang puro yung puro papasok. Mag-ano rin kayo. Para maging maganda yung misa, para matuto, para makinig sa mga sermon ninyo. Kaya minsan, alam nyo minsan medyo nakakaano magsimba kasi minsan maingay. Tapos may makikita, mga nakabackless. Hindi dapat, pag sumaharap ka, pumapasok ka sa tahanan ng Diyos, dapat kagalang-galang ka. Sitahin nyo yung ganun. Hindi yung sumasali kayo sa politika, baka nakakalimutan nyo yung separation of church sa state. Tandaan nyo yan, mga pare, hindi po kayo dapat sumasaw-saw dyan. Mawawala ang respeto ng mga Katoliko sa inyo pag patulit-ulit yung ginagawa niya. Alam naman namin, ginagamit lang din naman kayo ng mga politiko eh. Buti nga, hindi nag-ano yan eh. Hindi natunaw yung mga yun pag ano. Pagkita ko kanina na may suki eh. Pagka ganun nga ng pare, umusok yung balikat ni Akop eh. Sabi ko, ay naku po, nasunog. Tsaka ito, nakakaano. Alam nyo, yan, hindi na rin bago yan. Mas naging doble lang ngayon kasi nung kapanahunan ng mga dilawan, strategy na talaga nila yan eh. Na gamitin ng simbahan, gamitin ng mga relihiyon para sa kanilang pangangandidato. At nung nakaraang eleksyon lang, itong nangyaring eleksyon, marami rin nang gumamit yan. Nandyan pa nga si Abalos na isang politiko na bumastos sa isang relihiyon. Yun na nga yung KOJC. Tapos gagamitin sa pagtakbo ay relihiyon pa rin. Diba? Nakita natin nagluluhod dun sa sa simbahan. Dahil bininyagan din ako sa Katoliko, yan ang isa sa pinaka-toxic na nakita ko sa kasaysayan sa buhay ko. Si Boss Dada, nandyan, Oy, Boss Dada, manahimik ka dyan, mamaya ka na. At saka yan, yung pinaka-toxic na nasasaksihan ko, yung ganyan, yung may pamisa-misa, tapos magmimisa ka, yung misa mo, patama sa politiko. Patama sa politiko. Dapat kapag nagmimisa kayo dyan, pangaralan nyo yung mga congressman na huwag mangurap, bawal yun, huwag magnakaw, huwag manira ng iba. Yun dapat eh. Hindi kasi, nakikita ko dun. Kaso, baka naabutan ni congressman. Ano nga pala aasahan natin dun yung pari na nagmimisa dun dating... Isa pa yun. Yung addict na pare, ang lakas ng loob mo ang lakas ng loob mo pag sermon lang ganyan, addict ka. I'm sorry Noon. Noon, nagdodroga siya. Tapos ngayon, imbis na ano mo yung sarili mo ituwid mo yung sarili mo, tsaka ilayo mo sa kontrobersiya kasi alam mo na may kinabigdaanan ka. Parang ipinangalandakan mo pa eh. I'm sorry. Pero hindi dapat ganun. Kasi walang katulad yung ibang relihiyon, hindi naman sumasali sa politika eh. Pagka nagsasalita lang sila, pagka naagrabyado na talaga yung sambayan ng Pilipino. Pero itong ibang mga itong mga mga alagad na mga dilawan masyado maiingay. Akala mo mga santo-santo na yung mga makikita ko kanina isa patawa-tawa pa habang binibindisyon sila ganun. Ang binibindisyon lang. Nasasaktan. Kaya pala umiiyak ata yung hindi tumatawa, So, tandaan nyo, binibindisyonan lang, ginagamit lang ang bindisyon sa 7 sacraments. Okay? Huwag niyong pinaglululoko.
Pinaglolokon yung mga Katoliko. Ang ano pa nga doon, nakakatawa doon, yung ano eh. Yung habang naglalakad sila, yung ano, kanta. Here. Hindi, dapat ang nilagay nyo dun sa air supply eh. Here, higher. Hindi yung ano, sabi ko, grabe naman. Imbis na maano yung puso mo dun sa kanta. Matatawa ka eh. Oo, tas Visit na matatawa ka. yung mga mukha, pero mga partner huwag natin kalimutan. Even si Satanas, binabasahan ng si Jesus, binabasahan niya ng mga verses, di ba? Yes, kasi mapagkunyari nga sila. Oh, kita mo, eto parang ganito rin yan. Ganito rin yan nangyayari sa atin. Hindi lahat ng nagsasalita ng Tungkol kung sa ako Diyos. nagtumatawag ng Diyos ay Diyos, masasabi na natin banal. Correct. Minsan ginagawa nila yan para magmukha lang silang Mabait. mabait. Oo. Pero deep inside, at makikita natin sa mga galawan nila na mali talaga. Eto, isa pa ito, divide and conquer. Yan. Kinukuha nila yung puso ng mga Katoliko. Oo. Eh, yung mga Katoliko din naman mga tanga eh. Oo. Yung mga Katoliko marunong na. Oo. Lumang na kasi yan, lumang tugtugin. Lumang tugtog. Hindi ko po nilalahat ng mga pare kasi may tiyuhin ng pare eh. Kapins na pare. Hindi ko po nilalahat. Ang inaano lang natin dito, yung mga pare na mahilig sumausaw sa politika na hindi dapat yun naman ginagawa. Di ba? Tapos mali-mali pa yung ginagawa ninyo. Yung basbasan mo, yung article impeachment, bindisyonan mo. Ano yan? May demonyo ata yung papel. Andol ata, yung kapal nun. Oo. Ay, kaya naman pala. Bakit? Kaya naman pala binasbasan yung papel. Andun yung demonyo, tapos hawak ng kapwa-demonyo. Kaya talagang baka. kailangan talaga ng bindisyon. Baka nga. Paumanin I'm sorry. Pero ganun talaga yun eh. Kung walang magsasalita, wala. Magpapatuloy yung mga pinag-aagawa nyo ganyan eh. Kasi ako kami, Catholic ka ba? Pero Catholic. Christian. Catholic kaming lahat dito. Kaya lang gusto namin maisaayos. Kasi yung ibang mga relihiyon, sa pagkukumpara, maayos sila. Maayos sila kung di ba yung mga Christian? Maayos pananamit. Maayos, yung arrangement maganda. Yun sana. Oo. Para, Jesus Maria. Yung iba nga dyan, simbang lugaw, Simbang chicks. simbang chick, simbang tambay. Oo. Kasi ganyan ako dati. Oo talaga eh. Pero Tingnan mo, dati yun. nung bata ko. Kasi, ayan ang parang, ganun kasi ang nangyayari. Parang, Oo. ganun ang mga nakikita mo dun eh. Parang mahahawa ka na rin, pwede pala yun. So gagawin ko rin, di ba? Yeah. Lalo pag simbang gabi, di ba? O simbang tabi. Simbang tabi. ang Tsaka gagawin. yung mga binindisyonan kanina, Oo. kanina ba? Tama? Hindi ako nagkakamali. Kanina lang yun. Isa rin yan sa mga tumawa Oo. nung panahon ng KOJCC. Yes! Kita mo. Isa rin yan sa Mga mga, demonyo yan eh. isa rin yan sa mga bumatikos. Oo. Nung kapanahonan na ginigipit ng administrasyong Marcos yung yung Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of the Jesus Christ. Tapos ngayon kung pag hindi nasunod yung kagustuhan nyo, magpapamisa kayo at tatawag kayo sa mga nilait-lait nyo. Anak na, doon pa lang sa pinagtawanan nyo yung isang relihiyon na inaabuso, na binabastos, kasalanan na yun. Napakalaking kasalanan na yun sa itaas. Tapos ngayon, nakikita namin kayo na ganyan. Na talagang masasabi mo na bukod sa lumang tugtugin, yan talaga ay Banal na aso sa tong kabayo. yun, banal na aso sa buong kabayo. Eto mga kongresista na yan, tanongin mo, ano yung pitok sa sakramento? Baka hindi nila alam. Yung 7 sacraments. Yun lang, doon ginagamit yung bendisyon. Ganon. Pero pag bendisyonan mo yung papel, ewan ko sa inyo. Kaya, pero, ang lakas talaga ng mga tama eh. Kasi ito, nung